Mga kapatid, kamusta na po kayo? Kamusta na inyong paglalakbay sa pagiging banal ngayong Kwaresma? Martes Santo na po ngayon. Saan na nga ba nakarating ang 500 years natin? Noong ika-31 ng Marso, 1521, naganap ang unang banal na misa sa Limasawa. At itinanim ang binhi ng Kristyanismo sa ating bansang Pilipinas. Ang tanong, saan na nakarating ang 500 years natin? Bakit laganap ang korupsyon, pang-aalipin, pang-aabuso, lalo ng mga leader at mga matataas na tao sa lipunan? Namunga nga ba ang pagiging Kristiyano sa mga Pilipino? Samahan niyo muna akong magnilay, magmuni at magdasal ngayong Martes Santo. Nawa ay maging mabunga ang ating paglalakbay sa pagiging banal. Miss Sherry po, acronym lady. Sa aking pagninilay, hindi nawawala ang pananampalataya ng mga Pilipino, ngunit maaring may kulang sa paraan ng pamumuhay o pagsasabuhay nito. Una, tradisyon na kulang sa pundasyon. Nananatili tayo sa mga tradisyon. Oo nga, nagpuprosesyon tayo, nagnonobina, dumadalo sa misa. Ngunit minsan natatapos ito sa panlabas na gawain lamang. Ang ritual ay nagagawa, pero ang puso ay salat sa pangunawa at hindi ito nagbabago. Ang tunay na pananampalataya ay hindi makikita sa salita. Hindi nasusukat ang kabanalan sa haba ng pananatili sa loob ng simbahan. Kailangan ito ay may kaagibat na gawa. Ang pananampalataya ay lumalalim kung ito ay nakikita sa isip, sa salita at sa gawa. Sa aking palagay, ang ikalawang kadahilanan kung bakit hindi namunga ng husto ang Kristyanismo sa mga Pilipino ay ang pagkakaroon ng katisismo na salat sa personal na ugnayan kay Kristo. Oo nga, marami sa atin ang alam ang katuruan ng simbahan, memorize ang 10 utos ng Diyos, ang 7 sakramento at ang mga dasal. Subalit, ang tanong, kilala ba natin si Jesucristo bilang personal na Panginoon sa ating buhay? Mayroon bang kalaliman ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya? Hindi sapat na alam natin ang tungkol kay Kristo, nabasa natin ang mga libro tungkol sa Kanyang buhay. Kailangan maranasan natin ang Kanyang presensya sa ating sariling buhay. Hindi sapat na alam natin ang tungkol sa buhay ni Kristo. Kailangan natin siyang makilala, makasama sa ating buhay sa araw-araw. Pangatlo ay ang information overload and weak foundation. Oo nga, sa panahon ngayon, napakarami nating napapanood, nababasa, napapakinggan ng mga spiritual content. Pero kung mahina ang ating pundasyon ng pananampalataya, madali tayong matatangay ng maling aral o paniniwala. Ang lalim ng pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng alam, kundi sa tibay ng pakikipag-ugnayan at pakikipagrelasyon sa Panginoon. Ang ika-4 na kadahilanan kung bakit hindi namumunga ang ating Kristiyanong pamumuhay ay ang patuloy na paniniwala sa mga pamahiin. Opo, nakakalungkot isipin. Subalit, napakarami pa rin mga Kristiyano ang nananatiling nakakapit sa pamahiin, sa swerte, anting-anting o ritual na taliwas sa utos ng Diyos. Sapagkat ang sabi nila, wala namang mawawala sa atin kung maniniwala tayo. Pero sa totoo lang, nawawala ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Ito ay madalas na nangyayari sa ating mga Pilipino, mga Kristiyano. Kapag mas pinapaniwalaan natin ang swerte kaysa grasya, unti-unting nating napapanitan ang Diyos sa ating puso. Tayo ay
lumalabag sa ikalawang utos ng Diyos. Ang panglima ay devotion without spiritual transformation and integral conversion. Hindi lumalago ng gusto ang pananampalataya ng mga Pilipino. Tayo ay likas na deboto. Marami sa atin ang mga gumagawa ng mga debosyon, nagnonobena, subalit hanggang doon na lang. Nakakaligtaan natin ang pagkakaroon ng pag-aanalisa at paghahanap. Magkaroon tayo ng spiritual hunger. Seek, ask, and knock. Hindi lamang natatapos sa debosyon. Kinakailangan may spiritual tayong participation. Marami ang deboto, ngunit kakaunti ang tunay na naghahanap ng pagbabago o transformasyon. Debosyon na walang conversion ay nagiging tradisyon lamang. At ang pang-anim ay ang masakit na realidad, split-level Christianity. May mga leader na nag-aaral sa mga religious institution, Catholic, Christian school, naturuan ng values pananampalataya, ngunit sila rin ang nasasangkot sa mga korupsyon, pang-aapi, pang-aabuso. Ito marahil ang pinakamasakit na tanggapin ng mga Kristiyano sa simbahan, ngunit iba sa opisina, maka-Diyos sa salita, ngunit hindi sa gawa. Ito ang tinatawag kong split-level Christianity at dito tayo hinahamon ng Diyos sa ating panahon ngayon. Hayaan yung ibahagi ko sa inyo ang acronym ng Christianity. Letter C, conversion of the heart. Kailangan meron tayong conversion, hindi lamang puro devotion. H is for humility before God. Pagpapakumbaba, hindi tayo Diyos. Oo nga, kawangis tayo ng Diyos. Letter R is relationship with Christ. Kailangan mayroon tayong matibay na pakikipag-ugnayan, hindi mga dasal na memorize lamang. Integrity in life para sa letter I. Kailangan nakikita yung integrity natin para hindi tayo husgahan. Letter S, service to others. Ang service natin kailangan may kalapit at kaakibat na sakripisyo. Letter T, truth live daily. Kailangan isabuhay ang katotohanan. Hindi tayo nabubuhay sa kasinungalingan. Letter I, inner transformation, internal transformation, hindi lang physical na pagpapaganda. Kailangan internal din ang ating paglilinis sa ating kaluluwa. Letter A, active discipleship. Kailangan tayo ay gumawa, kumilos, at sumunod kay Kristo. Letter N, nurturing our faith. Nourish it with the Eucharist. Letter I again is imitating Christ. Kailangan tinutularan si Kristo, hindi lamang tinitingnan at niluluparan. Letter T is trust in God. Magtiwala tayo sa Panginoon, hindi sa mga anting-anting pamahiin. And letter Y, yielding fruits of holiness. Kailangang mamunga ang ating pananampalataya ng mga kabutihan para sa kabanalan. Ito ang Kristyanismong hindi lamang pinapakinggan, hindi lamang sinasalita, kundi nakikita sa isip, sa salita, sa gawa, sa pamumuhay natin. Ito ang hamon sa ating lahat. Mga kapatid, 505 years na ang nakalipas. Hindi ito maikling panahon. Sapat na ito upang binhing itinanim ng mga nagdala ng Kristyanismo sa ating bansa, sa ating pananampalataya ay maging punong namumunga. Kung hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang bunga ng ating pananampalataya sa ating bansa, marahil panahon na upang magsimula ito sa atin mismo. Hindi natin mababago ang buong bansa kaagad-agad. Subalit maaari nating baguhin ang ating puso, baguhin ang ating pamilya, maaari nating baguhin ang bawat isa. At kapag nabago ang puso, nagbabago ang pamilya, nagbabago ang ating lipunan, at kapag nabago ang lipunan, doon tunay nating mamumunga ang Kristyanismo sa bansang Pilipinas.
Magdasal na po tayo. Panginoong Hesukristo, salamat sa pananampalatayang itinanim mo sa aming bayan sa loob ng 505 taon. Patuloy mo kaming ginagabayan. Tulungan mo kaming hindi lamang maging Kristiyano sa pangalan, kundi maging buhay na saksi ng iyong pag-ibig. Gawin mo kaming bunga ng iyong binhi, bunga ng kabanalan, katotohanan at paglilingkod. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama, mga ka-nourish, dito sa Nourishing Our Body and Soul. Kung ikaw ay nabiyayaan ng pagninilay, bahagi mo ito sa iyong mga kaibigan upang mas marami pa tayong maabot. Hanggang sa muli, patuloy tayong magkaroon ng pag-asa, mamunga bilang Kristiyano sa isip, sa salita at sa gawa. God bless everyone.